hindi namin hahayaang mahuli kayo sa impormasyon. Most talked about places, things, and events, alamin yan sa Brighten. Life-saving tips and advice, pakinggan yan mula sa Brighten. We will brighten your minds with the top 10 of anything and everything under the sun. Be bright! All these and more on Brighten, the countdown of the information for everyone. Alright! A very good afternoon po sa lahat ng nakikinig dito sa Brighten. Of course, dito lamang yan sa Bright FM 91.9, the Archdiocesan Radio Station. Ako po ang inyong lingkod, DJ Sherwin. Hello! Once again, it's 4 o'clock in the afternoon. Welcome to your favorite Friday afternoon habit. Makakasama niyo pa rin, of course, ang hindi magandang-maganda, pero maganda lang, DJ Sarah. Hello sa aking kapartner na yung ganda niya lang ay sapat lang, no? Sapat lang. Oo. So, how's your day right now, Sa? Medyo ang tawag dito. How's your day so far? So far, it's good, but it's kinda parang yung energy ko pang ano na, yung parang pang weekends na. Pang weekends na. Hindi ko alam, siguro gawa na rin ng panahon, Oo, di ba? Parang excited ka na siguro for weekend. Yeah, I'm so excited for rest ba, kumbaga. Yes. So, ayun. Pero it's okay so far kasi alam ko na merong Brighten, kaya kahit na tinatamad man ang aking vibes for today, basta alam ko na merong naghihintay sa atin at nakikinig, syempre gaganahan at gaganahan ako. Of course, isa yan sa mga rason, no, kung bakit lagi tayong Brighten, di ba? Dito sa Brighten. Yes. Parang sa from the title itself, parang nakakapagpagana nga naman ng mga araw natin, ng mga hapon natin, ang Brighten. Ayan, lalong-lalo na kapag meron pang nakiki-Facebook Live sa atin. Yes. So, kung gusto nyo po kaming marinig via Facebook Live, mapapanood nyo rin kami, makikita nyo kung paano ba kami dito sa booth. Pumunta lamang po kayo sa www.facebook.com/bright10919. Of course, meron na tayong 3 viewers. At isa na dyan, si Ate Janice Aquino Tabaco. Yes, thank hello, you po. Ate. Thank you po for sa pagkiki-Facebook Live, Ate Janice. And I would like to greet all the Aquino family. Yan. At ako din, Sherwin, syempre gusto kong pasalamatan yung mga nagkiki-Facebook Live din sa atin all the way from Angeles pa. Wow! Kila Kuya Ian at saka kay Kuya JR na last week nandito pero ngayon wala na. Lahat talaga nangiiwan. Ang agang hugot pala noon. Hello! Parang wala nang natitira, no? Oo, si Kuya Romel at saka si Kuya Eric, kaya nandyan pa. Saka si Kuya Dong, hello po. Of course. Nakikinig naman sila sa atin via radio naman. Ayan, syempre i-hi din natin yon ng mga nakikinig sa ating radio station, ang 91.9. Kung meron po kayong gustong i-share, no? Or suggestions or comments sa aming mga previous episode, you can always message us, no? Sa aming Facebook Live and sa mga text line numbers. Ayan. And then, i-greet ko lang din sila Darwin Dizon at ang buong CPE-ECE 5A. Kasama naman nila tayo sa paggawa nila ng thesis. Wow! So, sana itong episode namin na to makatulong sa paggagawa nila ng thesis, diba? Sana hindi tayo makadistract, no, Sa? Sana, tayo, no, maging tayong inspirasyon nila. Oo naman. Magiging inspiration tayo nila, Darwin. So, hello kila Carissa May, kila Angeli, kay David Bryan, kay Paul Renz, kay Drell, at sa inyong lahat. Hello! Wow! Good luck po sa thesis ninyo. Ayan. Yes. Bumabati din si Kuya Jesse Puga. Sabi na sana, ot kalagu at kasanting ka, no? Wow! Hindi ko rin alam, Kuya Jess. Hindi rin namin alam Parang dito ma-explain, no, Sa? Parang biniyayaan lang kami ng Panginoon, no, ng ganitong mga itsura. Wow! Pero kahit na ganyan, syempre hindi naman namin masyadong i-build up yung sarili namin. Hanggang doon lang kami sa sapat lang. Sapat lang, di ba? Sapat lang. Oo. Anyway, shout out to Kuya Jesse and kay Chin Nugit. Yes, Pagaling get ka, well soon, Chin. Yes. Chin. Sana gumaling ka na, no? At ito naman, galing kay Kuya Angela Jade. Sabi niya, saktong-sakto daw yung topic natin sa kanya. Kasi lagi daw siyang late. Ayan. Hello, Kuya Jade. So, nabanggit mo na rin naman, no, Sa? Ang ating topic is connected, no, dun sa sinabi ng ating ng isa sa ating mga texters. So, pero bago yan, Sherwin, sige, go lang. Ito din, nakakatuwa lang na kahit na nasistress na lahat ng nakikinig sa atin,
meron pa rin silang time para makinig sa atin. So, ginigreet ko naman sila Ate Maria, Andrea, kasi super stressed daw sila sa office dahil maraming sinasubmit. Ayan. Naku. Ano kaya yung mga sinasubmit na yan, Ate Mans? Anyways, maraming salamat po sa pakikinig. Yes. So, sabi nila sa ang mga meron daw tayong term, no? Merong isang term para sa mga Pinoy. Ito daw yung Filipino time. Oo, kapag sinabing Filipino time, yun yung pinag-usapan nyo alas 7, darating alas 9. Yung ganun katagal eh. Yung Tama yan. Pero dapat nating baguhin yan. Dapat nating baguhin na imbes na Filipino time, dapat Filipino on time. Kaya, ito na yung mga yung mga kadalasang rason, yung kadalasang excuse ng mga Pinoy kapag nalilate sila. Oo, hindi mo alam dito kung alin dito yung totoo eh. Totoo, nakakatuwa, no? Oo. Minsan sinasabi lang yan. Gagaya ni Angeline na nakikinig sa atin, narinig niya daw tayo sa isang, ano bang tawag dito? Pawn shop ba? Oo, narinig niya tayo sa isang pawn shop, sabi niya. I-hi ko lang din daw si Kuya Guard. Ayan, nakikinig. So at least may nakikinig sa atin, Sherwin. Sana sinabi mo yung yung pawn shop, no? Para na-i-greet natin. Na-i-plug pala, no? So meron na tayong parlor, ngayon may pawn shop na. Tama, di ba? Okay, so hello Angeli, sabi niya namimiss niya na daw Oo. ako. Nabanggit ko nga kanina na sana sa Pilipinas, meron tayong Filipino time. Okay. Sabi ni Ate Carmela Regala, kahit sa Dubai daw, uso ang Filipino time. Ay, totoo. Baka naman ate, baka Pilipino rin naman yung gumagawa dyan. Pero tanungin din natin si Ate Carmela kung paano ba yung time management, no? O yung pagmamanage ng oras ng mga nasa Dubai, mga Arabo yan, no? So, i-share nyo po ang mga experience nyo tungkol sa pagiging late nyo o tungkol sa pagiging maaga nyo, no? Sa pagpasok sa trabaho, sa eskwelahan o kahit saan man. Ayan, Sherwin. So, para sa mga gustong makisama sa aming usapin ngayong hapon, pwede po kayong mag-text sa aming mga text line numbers. Para sa mga smart users, it's 0918-351-8282. Pwede rin naman sa 0915-954-1303. And for Sun, it's 0923-231-4124. Ayan, hihintayin namin lahat. Pabati man yan or kasagutan or wala lang. Or Kung wala gusto nyo lang, lang gusto mag-message lang sa mag-hi, no? amin, pwedeng-pwede yan, Sherwin. Ikaw ba, She? Filipino on time ka ba o nalilate din? May mga time na Filipino time ako, may mga time din naman na Filipino on time ako. Ako din naman, Oo. madalas akong nabibiktima. Pero alam ko, ikaw kadalasan Filipino on time ka. Oo, kaya madalas akong nabibiktima ng mga ganyan eh. Yung mga pinag-usapan, magkita tayo sa ganito ng ganitong oras. Ako naman, madaling-madali. Pagdating ko doon, yung kasama ko, naliligo pa lang. Nako, pasalamat ka naliligo. Oo. Baka naman na umalis ng bahay. Nang hindi naligo. Oo, hindi naligo. Pero maaga nga, di ba? Oo. Hindi naman naligo. Ano bang mas gusto mo doon? Yun na lang, sige na late na lang, maghihintay na lang ako. Ang masakit pa doon, Sherwin, Yes. kapag ka may mga kasamahan tayong ganyan, kapag ka may pinag-usapan kayo na 7 a.m., so, dating ka doon, 6:45, 6:50, ganyan. Minsan, saktong 7 kasi yung si Manong driver medyo natagalan sa paghinto sa mga kanto-kanto. Tama. So, yung mangyayari nun, kapag ka oras ng ganyan, magte-text ka syempre. Asan ka na? Nandito na ako. Ang isasagot sa'yo, ay sorry, hindi ko nasasagot yung tawag mo kasi naliligo ako, ganyan. Pero yung totoo pala, yung time na yun, kakagising lang niya. Ikaw naman, paniwalang-paniwala ka na naliligo na siya. Kakagising lang niya, no? Ikaw, ako, no, sa experience ko, pag na-late na ako, pag aware ako, pagkagising ko talagang ang daming missed calls, ang daming text, di ba? Parang King Kapampangan, migalgalana ka, ne? Sabi ng karamihan noon. Pero this afternoon po, we will share yung mga nakakatawa. Pero minsan, totoo naman na rason kung bakit nalilate si Juan. Ayan, sila Kuya Ian kaya. Bakit kaya lagi silang nalilate? No, Kuya? Palagi talaga, no? Oo, no? Hindi, syempre, ina-assert lang din natin sila, Sherwin. Pero, isa din ito sa isang dapat nating baguhin eh. Kumbaga dahil, Tama. di ba, New Year pa rin, nandun pa rin tayo sa first month of the year, syempre dapat kailanganin pa rin natin yung, ang tawag dito, yung makabuluhang resolution. Bakit hindi natin umpisahan dito, yung iwasan yung pagiging late? Tama. Di ba sabi nila, it's a way of pagiging discipline kapag ka hindi ka nalilate? Oo.
Mga Kasi listeners diba, kaya natin. katulad lang ng traffic yan parang billion-bilyong piso, no? Yung nasasayang kapag may traffic. Parang yung traffic kasi kaakibat na din ng pagiging late, di ba? Okay. Kapag may traffic, late ka. Oo. Yung mga trabaho mo, ma-delay. Totoo Di yun. ba? Yung mga clients mo, baka umalis baka hindi ka nagustuhan, di ba? Parang yung mga ganong ideya. Pero syempre, kapag ka ganyan, ano yung kanta ni Rico Blanco? Kung ayaw may dahilan, kung gusto palaging merong paraan. Yes. So, kanina sa kwentuhang Katoliko, hindi ako allowed kumanta. Pero dahil ngayon, Bright Sense. Pwede na, oo, pwede na. Dahil it's a free show. You can do what you want, di ba? Naman. Ayan. So, dito po, this afternoon, parang hindi lang naman na parang gagawin natin yung pagtatawanan natin, no? Yung mga rason. Meron din po kaming mga inihandang mga tips, di ba? Yes. Kung paano maiwasan yung certain reason kung bakit tayo nalilate. At saka sasabihin namin sa inyo kung yung rason nyo na ba yan ay kapanipaniwala or hindi, di ba? So anyway, Sherwin, bago tayo magtapos muna sa ating break, i-greet ko lang din of course ang ating Among, si Among Kenneth Alde, yung ating avid listener din sa atin. Hi, Among! Yes, and binabati ko din, no, yung mga pamilya ko dyan sa San Fernando, Pampanga, and sa Mexico, Pampanga. Ayan, Sherwin. So, itutuloy natin mamaya yung ating pinag-uusapan about pa rin sa pagiging on time. Ayan. So, Filipino time, dapat Filipino on time. Tayo na't ilista ang mga nakakatawa pero minsan ay totoo naman daw na rason kung bakit nalilate si Juan. Of course, sa aming paglilista ay bibigyan din po namin kayo ng iilang tips para maiwasan ang mga ito. Siyempre, dito lang yan sa Bright 10, the countdown of information for everyone. Kayo po ay nakikinig pa rin ng Bright FM 91.9, ang radyo ng Archdiocese ng San Fernando. At ito pa rin po, ang Bright 10. Kasama nyo pa rin po, DJ Sherwin. Ako pa rin po ito, ang hindi magandang maganda pero maganda lang, DJ Sarah. Sa ating mga tagapakinig, maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa amin. Ayan, Sherwin, ang unang kanta po na aming pinarinig sa inyo ay Ready or Not ni Bridget Mendler. Ayan. Ready or Not, dapat ready ka na rin. Oo, ready or not, dapat sumunod sa oras. Oo, tama diba? yan. Diba? Yun. Oo. Anyway, Sherwin, bago tayo mag-umpisa, meron muna akong babatiin. Go ahead. Hi kay Jonas Sanyuran. Ayan, lagi siyang nakikinig sa atin. And kay Get Well Soon, kay Apong Tali. And hi kay Ate Neng. And happy birthday kay Kuya Dong ng Balantakan, Pampanga. Ayan. At i-greet din daw natin si Stephen Luis Ocampo. See you later. Love you. Ay, From Anonymous. Ayan, yes. from Anonymous. From Unknown. Ayan. So, binabati ko rin si Tita Annaliza de Guzman David at si Ate Jenny Limson Ocampo. At sa lahat ng kamag-anak ko dyan sa Bacolor, Pampanga, see you on the 22nd. Okay, and nasabi mo, taga Bacolor, i-greet ko lang din ang mga Parico family sa may Betis na lagi daw nakikinig din sa atin pero nakakalimutan kong banggitin. Hello kila Tita Monet. Ayan. Bawi-bawi din pag may time. Yes, and hi din kila Sir Khalid. Hello din kay Ate G and kay Ma'am Mary Ann. Ayan, Sherwin. So, unahin na natin ang 4 sa ating listahan. Tayo na't maglista sa mga top 10 na reasons kung bakit laging or nalilate si Juan. Meron din naman kasing palagi, merong minsan lang. Yes, so let's start with our Bright 10, number 10. May dinaanan lang. Ano yan? Ayan, ito yung may dinaanan lang, no? Pagpasok ng opisina. Sherwin, ba't late ka? Ay, sorry po, may dinaanan lang po. Saan ka dumaan? Pwedeng sa doktor, nagpa-check up daw. Wow! check up ang paalam-alam, ha? So, first thing in the morning, Oo. check up pala. Kung di lang na natin alam, no, may iba yung chinek mo. Ay, oo. Sige, ano pa yung Isa pa, may hinatid sa eskwelahan.
Pwedeng sino? kapatid, pwedeng pinsan. Ay, ang bait mo namang anak. Para naman ngayon mo lang ginawa to, no? Dahil hindi mo naman ginagawa yung paghatid sa kanya. Sige, ano pa? Tsaka may service naman yata yan, no? Yung kapatid mo or yung pinsan mo. At saka kung hindi kayo pareho ng dadaanan, di ba? At alam mong nagtatrabaho ka, di ba? Sige, ano pa? Oo, tas pala sinabi ng boss, aba, may kapatid ka pala. Yung parang ganon, no? May iniabot sa kaibigan. Ay, ano yan? Nagawa ko na to dati. Pero totoo naman na may iniabot ako. So, siguro may pagkakataon din na na-late siguro sa usapan yung kaibigan. Siyempre, nahihiya ka dahil kaibigan mo siya. So, Tama. na-late ka din. Tama, diba? Sige, oo. ano pa? May binili lang. Ayan, ano yung binili? Ako din minsan ganyan eh. Oo. Parang kanina, bumili lang ako ng mami, na-late ako. Na-late ka, di ba? Ako din, bumili lang ng tubig, di ba? Na-late ka ng ilang minuto. Pero yung mahalaga dito kapag malilate ka no sa mga lakad mo or sa opisina, dapat nagpapaalam ka. Tsaka dapat tansyahin mo lagi yung oras. Totoo yan. Ako naman, Sherwin, may isa pang rason kung bakit siguro nalilate, kung bakit nasasabi na may dinaanan lang. Siguro kasi merong mga tao na may sinusulyapan muna, yung makita lang si ate o kaya si kuya, solve na yung buong araw nila. Di ba may mga ganyan? Oo. Kung halimbawa sa eskwelahan, siguro ito applicable sa mga estudyante. Yung tipo na nakita lang nila na alam nila na si crush ganitong oras nandito siya. So before sila pumasok, gusto mo nilang makita si crush, di ba? Paano sa kung yung pasok mo is 7:30 in the morning, pero yung pasok nila is 8 o'clock in the morning? Paano yun? Kaya nga may tinatawag na kung gusto palaging merong paraan. Kung ako sa'yo, magpalipat ka na lang ng oras ng trabaho para siguradong makikita mo siya. Oo. Mga ano pala kami dito, no? Mga konsentidor pala kami sa mga ganyan, no? Pero kung yung hindi parehas ng pasok yung pasok nyo, hindi parehas ng oras yung pasok nyo, better kung mag-resign ka na lang. Baka naman sa pagiging late mo araw-araw, mawalan ka ng trabaho. Oo, nakikita mo nga yung crush mo, wala ka namang trabaho. Oo. Paano pag niligawan ka niya or nanligaw ka, anong pang bibili mo ng bulaklak? Ano yung pang didate ninyo? Tama, wala kang sweldo. Ito nga, lagi nga to, yung may dinaanan lang. Kung may dadaanan kayong ganyan, kung emergency siya, yes, it's acceptable. Pero minsan naman, yung makabuluhang rason naman ng dadaanan, di ba? Kasi may mga ibang kliyente na parang sasabihin din nila sa'yo na dinaanan ka lang din nila. Parang, I would have to pass by here para para ma-process na yung papel ko. At saka siguro, isa pang tip, para kung halimbawa may imimit kayo na kaibigan or siguro gawin nyo yun after work para less hassle din yun sa part mo. Kasi halimbawa, mag-meet kayo ng before work. Siyempre, nandun yung aligaga ka din, baka hindi ako umabot, ang pinag-usapan ganitong oras, di ba? So, yun, try nyo na lang na after work. O kaya naman, kung alam mo yung kaibigan mo na yun is nalilate, edi sabihin mo sa kanya ng mas maaga. Tama, oo. Diba? Sabihin mo maaga ka, kasi pag nalita ko, mababawasan ako ng sweldo. Pero better pa rin if after work, no, kasi malaya ka na nun eh. Diba? Pero na lang kung 5 oras yung biyahe sa from office to bahay. Yung Sambales. Merong ganon, no? Merong mga ganong katindi, no? Okay. So, yun yung isang rason kung bakit nalilate si Juan. May dinaanan lang daw. Totoo o hindi totoo? Nasa sa inyo na yan, di ba? Konsensya na yan. Konsensya nyo na yan kung magsisinungaling kayo sa boss nyo. Okay, so let's now move on to our Brightsin number 9. Isa pang dahilan kung bakit daw late si Juan, may baha sa amin o kaya naman malakas ang ulan. Sana hindi ito yung reason ninyo kapag katag-araw, di ba? Baka maano kayo sa boss nyo. Oo, kaya naman yung tipong, ay, ang lakas po ng ulan sa amin, ma'am, basang-basa po ako. Tapos pagdating mo dito, ni sapatos, hindi man nabasa, di ba? Tsaka yung araw, tirik na tirik, no? Isang rason na buhay tuwing nandyan si Mr. Typhoon nga o si Haring Habagat. Siguro to, madalas nagiging rason every July to August, September, ganyan. Kesyo hanggang tuhod daw ang baha. Pero ang totoo, hanggang daliri lang naman sa paa, di ba, ang nababasa. Ano nga ba naman ang magagawa ng boss mo kung ito ang iyong rason? Alangan namang pasuungin kanya sa baha. Tandaan natin, gaya nga ng sabi ng Office of Civil Defense Region 3, huwag sumuong sa baha kasi yung baha pwedeng pagmulan ng sakit, di ba? Oo. Hello kila Sir Nigel, Ma'am Dayan, Ma'am Cheng ng OCD. Ayan. Pero sa mga empleyadong totoo, ang sinasabi na
may baha nga, kagaya natin, nung panahon ng habagat, ng August. Yung mga tipong, syempre, ang hirap namang isugal nung buhay mo. Natin, oo. Kasi nangyari sa atin nun, yung mismong kanto po namin talaga, hanggang bewang ang baha. So, kahit yung mga kaibigan ko na to, the drivers, hello sa mga taga San Agustin, hindi na talaga nila ako ina-advisean na pumasok kasi kahit saan ako dumaan, merong tubig at susuong ako sa baha, whether gusto ko o hindi. So yun, syempre, kung may ihi ng daga yun, mag-cause pa ng allergy sa'yo, lalo na kung sensitive yung balat mo. Syempre, it's a no-no. And kung kailangan naman talagang pumasok, take it slowly but surely. Huwag mag-swimming. Panahon ng tag-ulan at hindi summer. Diba? Kapag malakas ang ulan di ba, ihanda na ang payong o kapote o tsinelas gabi pa lang. Totoo yun. Alam ko, ikaw ginagawa mo yan Oo, ginagawa ko yan na madalas. No? Yes, mas maganda na yung handa kaysa sa pariwara. Sabi nga sa OCD, di ba? Tama. Lamang ang may alam. Oo, lamang ang handa, di ba? Oo. Kaya ang aming payo, ano nga ba ang ating payo? Tantsahin din ang taas ng baha o lakas ng ulan. Dahil baka sa pagiging bayani, hindi ka naman nakikipaglaban, wala naman din kasing parangal na best performance by an employee during tag-ulan. Kung kaya mo pang pumasok, sige push mo lang. Pero basta kailangan, gawin mo to ng safe. Sabi nga, safety first kaysa sa sahod first. Ay, naniniwala ka ba doon? Oo naman. Oo naman, no? Kasi kung hindi ka, sige sabihin na natin nga, nagsasweldo ka ng 6 digits. Wow. Kailan kaya yun? Kailan kaya yun? Parang may-ari ka na ng kumpanya pag gano'n, no? So kung nagsasweldo ka man ng kalaki-laki, ang problema, sinuong mo naman yung buhay mo. Mababawi mo pa ba ng pera ang buhay mo, di ba? Mababawi pa ba ng pera ang buhay mo? Siyempre hindi na. Hindi mo rin kasi maiiwasan na may mga disgrasyang pwedeng maganap sa tuwing panahon ng kalamidad, di ba? Yung kaligayahan nga hindi nabibili ng pera. What more pa kaya ang buhay? Naman, minsan lang tayo mabuhay. Diba? YOLO, ika nga nila. We only live once. So, ayun, isang dahilan kung bakit daw nalilate si Juan ang may baha o kaya naman malakas ang ulan. Kayo nang bahalang magsabi kung ito'y kapani-paniwala o hindi. Ang ating susunod na item, kabaligtaran ng malakas na ulan at baha. Ano yan? Blind Kaya nga, flash? i-reveal na natin ang ating Brightsen number 8. Di ka agad nakaligo dahil walang tubig o isa lang ang banyo sa bahay. Grabe naman. Hindi ko pa yata nagawang dahilan yan. Aming naiintindihan kung isa lang ang banyo sa inyong tahanan. May mga tao nga na sa talahiban pa ang palikuran. Totoo yun. Totoo? At sa ilog pa ang paliguan. Okay. Alam ko na. Okay, Oo. sige. Gets mo na sa? Oo, gets ko na. Sige. Tamang pagpaplano lang mga ka-brighteners. Mag-set ng oras ng paliligo depende sa oras ng pasok. Totoo yun. Kung isa lang yung banyo nyo sa bahay, kung 5 kayong magkakapatid, sino yung pinakaunang pumapasok sa opisina o sa eskwelahan, siya yung unang maliligo. Kami naman, ang instance, kung sino yung pinakamabagal kumilos, siya yung inuuna. Really? Oo. Kasi, regardless of the time ng pagpasok kasi halos sabay kami. Okay. Kapares kami ng kapatid ko nung high school kami parehas. So, 7:45 yung pasok namin. So, halimbawa, magigising kami ng 6, ganyan. Siya yung obligadong gumising ng maaga kasi siya matagal talaga siyang kumilos noon. So, syempre, parang ang iniisip, para halimbawa kung kulangin ng oras, ganyan, at least ikaw, magaling kang mag-adjust, magaling kang mag-multitask, mabilis kang kumilos. So, parang mamamaximize yung time. Nasabi na ni DJ Sarang lahat, no? Ay, hindi pa. Hindi, parang napakabuluhan po nung nabanggit ni DJ Sara. Kasi totoo naman yun time management lang. Diba? Hindi naman tayo mayaman kung 5 yung banyo natin, diba? Hindi naman tayo tig-isa-isang banyo. So, adjustin pag may time. Totoo yun. Ito naman, isang issue din to. Kapag walang tubig sa bahay. Grabe. Naging issue ba sa inyo yan? Ako, naging issue naman. Pero meron tayong solusyon dyan. Kasi sa amin, meron kaming poso talaga. So, if ever man na mawalan ng power, ng Jetmatic, meron kaming poso so we can do i-give. Kasi, we can do i-give. Isa yan, no? Ginagawa din namin dati yan. Yung traditional na poso talaga. Poso talaga. So, umulan, bumagyo, ayos lang. Kasi may tubig kami. So, kung ito yung gagamitin kong dahilan,
malamang rejected na agad kasi imposibleng mawalan ng tubig sa aming bahay. Kaya nga kami sa, aside from Jetmatic, yung term, no, Jetmatic, nagpalagay din kami ng Nawasa. Oo. Okay. So, Para parang may kahit walang alternative. Tama, yan. Pero naniniwala naman tayo sa kasabihan na no man is an island. Diba? Katukin si Tito, si Tita o si Pinsan at sabing makikiligo lang po. Wala namang masama sa pakikiligo, mas masama ang hindi naliligo. Oo, relate na relate si Ate Maan dyan. Sabi niya, tawang-tawa daw siya nung sinabi ko yung ganito, yung igib. Hindi ko alam bakit siya natatawa doon. Nakaka-relate ba? Parang kasama mo ba siya doon? Parang hindi naman. Marala naman. Di ba LM? Isa din si LM. Anyway, gusto rin natin pasalamatan si Leomar, the handsome Igpuara, again, for letting us use his phone for us to be, live sa Facebook. Ay, bakit ganon? Sincere yan, LM. Ang bait-bait ko kaya. Ayun. Parang pinagtatawanan yung pagiging concern mo, no? Oo. Hindi ba pwedeng nagpapasalamat lang ako, LM? Pero going back sa kung yung bahay nyo yung walang kung yung bahay nyo walang tubig, kung yung barangay nyo yung walang tubig, parang alamin muna kung anong oras ito babalik. Oo. Baka naman isang oras lang naman, pwede ka pang mag-adjust. Para matansya mo yung oras ng pagpasok at makapagpaalam kay boss. Kapag sinabing buong araw, mag-check-in ka na lang sa hotel. Ay, wow, mayaman. Meron naman mga murang hotel dyan. Sa O kaya, bagay. maligo na lang sa opisina. Oo, pwede yun. May mga office kagaya natin, di ba? Meron pwedeng maligo, di ba? Before ka mag-chick-to-chick ng dyan, sa mga co-employees mo, di ba, maligo ka. Siyempre. Unahin mo muna ang banyo before ang opisina mo, di ba? Yes, kasi it's a part of, parang daily routine na nating lahat. Tama. At believe it or not kasi, mapapansin kasi kapag hindi ka talaga naligo, di ba? So, kung ganito, kung wala na talagang chance na makaligo ka, edi medyo sabihin mo na lang agad sa mga kasama mo, uy guys, peace muna tayo ngayon if I will damage your nose and everything. I-text muna sila agad. No? Oo. Medyo magdala na lang kayo ng face mask, ganyan. Medyo hindi ka aya-aya ang pagpasok ko sa opisina. Oo. At saka hindi naman, if ever na one day lang naman yon na hindi ka naligo, like for instance, naligo ka ng gabi, tas kinabukasan nawalan ng tubig. May mga taong ganon. Oo, nawalan ng tubig. Hindi naman ganun ka-smelly kasi. If one day lang naman. So, acceptable pa naman. What if kaya sa yung natatae pero walang tubig? Ay, Wipes siguro, na lang. No? Ay, ano ba yung mga pinag-uusapan natin? May mga nagmimerienda. Oo nga pala. Time pala ng merienda ngayon. Oo, pasintabi po, pasensya na. Nadala kami sa aming pinag-uusapan. Sige na nga, mag-move on na tayo. Sa atin? Mauna pa tayong mag-move on kesa sa pag-move on mo. Ay, ba't ako? Let's now move on to our Brightson number 7. Ako to? Ikaw. Nasiraan ng sasakyan o kaya naplatan ng gulong o kaya nagka-aksidente o kaya walang jeep na masakyan. Ako, ito yung napapansin ko kapag ka gumagawa ng mga rason. Minsan kapag ka gumagawa lang ng alibay, kahit sigurong 4 meron. Iba-iba siya Halimbawa, una, nasiraan kami ng sasakyan Oo talaga, saan? Ay, kasi naplatan na kami ng gulong. Tapos pagkatapos nun, ay, kasi may aksidente dun sa tapat namin. Tapos nawalan ng jeep. Yung ganon, yung parang, asin yung walang sequence, kumbaga sa sentence, may syntax siya. So, hindi tama yung pagkaka-arrange ng kwento. Tama. So, madalas, kapag ganun yung naririnig nating excuse, alam na natin na it's a no-no. Parang sa relasyon lang yan Sherwin. Halimbawa, may sinabi na ganito. Tapos, ito yung naging anbawa. Bakit ngayon ka lang dumating? Ganyan-ganyan. Kanina pa ako naghihintay. Kasi nag-overtime kami. Tapos, paglabas ko ng office, nagpasama si ganyan. Tapos, kumonti yung jeep. Ay, ano yan, te? Lahat na lang may dahilan. Parang every scenario, no? Meron. Diba? Siyempre, Oo. hindi ka na maniniwala doon. Kung ako sa'yo, iwanan mo na. Oo, kung ganun din, move on na. Kasi baka ulit-ulitin niya yan. Oo, diba? Tapos ikaw din yung maabuso at the end of the day. Tama. Kawawa ka naman. Tama. Anyway, going back sa sasakyan. Oo, sa sasakyan. Ayan. Wala kasi ako sasakyan, hindi ako makarelate Si Shanina, baka ka-relate dyan sa atin. Ay, ito, may kukwento ako. Ano? Speaking of sasakyan. So, ito, nagpapakasasa ako mag-drive noon. Alam ko, nakakwento ko na ba ito? Ayun, nagpapakasasa ako mag-drive. Kasama ko yung pinsan ko, si Gilbert. So, hi Gilbert! Tapos, on the way kami, punta kami ng Clark.
So, di enjoy kasi magpinsan kami, ganyan, travel. Maya-maya, yung gulong natatapyas na. As in, habang umaandar kami, nababalatan yung gulong. And for me, na first timer maranasan yun, siyempre kakabahan ako. Oo. Hindi ko alam yung gagawin. Yung ganda lang, nabawasan pa ng isang ganda lang. So, wala na. Okay, then... Tapos, siyempre, ako napapraning ako kasi kami lang dalawa yung magkasama. Oo. Since naman itong pinsan ko, expert na sa mga sasakyan. Sa driving, ganyan. Oo, ganyan. So, sabi niya, tabi muna daw kami. So, expect namin yung gulong is parang may nadaplisan lang, tapos kailangan lang ng gupitin. Believe it or not, bumaba kami, tapos nangiram kami ng gunting para lang gupitin yun. So, di ginupit. Wala yun pa din, baklas. Hanggang sa umabot kami sa gasolinahan. Tapos sila nga yung nagsabi na may sira po yung sasakyan ninyo. Wala yung sasakyan mismo. yung gulong ng yung sasakyan. Gulong, so, kung meron po kayong ekstrang gulong, gamitin po natin. Meron kayong dala. Ayun, so edi ang saya-saya na namin kasi may extra kaming gulong. Kaya lang, pagkabukas ng pagkakita ng gulong, yung gulong may sira din. So sabi ko, ano to? Double kill. Dead, no? Oo, Double kasi dead. nga sira din siya. Though, pwede siyang ilipat, pero yung tendency, hindi kami pwedeng magbiyahe ng malayo. Tama. Sakto lang. So, ang ibig kong sabihin, kailangan, ready nga kayo, alam nyo may reserba kayo, pero siguraduhin na yun, reserve ninyo is okay. Okay din. na, oo. Kasi halimbawa yung nangyari sa amin, Rugo, pag pauwi kami, ingat kami kasi nga, yung gulong is parang may bump siya. So, at any moment, kung sakali man, baka sumabog siya. And kapag sumabog yung gulong, delikado. Tama. So, isang advice na mga iwan ko para sa mga nagda-drive, lalo na sa panahon ng aksidente ngayon, di ba? Medyo marami yung mga naitatalang aksidente lately. Ingat-ingat po tayo and siguraduhin po na mag-check bago pumasok kasi yun yung unang-una naming hindi ginawa nung aalis kami. Double kill? Hindi ba sa game yon, LM? Sa game yata yun, no? Yung double kill. Oh, anyway, excuse me for that term. Oh, yun. Okay So, yan. So, ayun nga, i-check muna dapat lahat. Siguraduhin, kasi once naman na nagde-drive na tayo, alam natin na merong mga dapat siguraduhin bago umalis. Diba? I-check yung tubig, i-check yung ganyan. Yung buong sasakyan, oo. At saka dapat regular check-up din yung sasakyan. Para if ever naman na may sira or dapat kumbaga all set, ganyan. Okay, di ba, Sherwin? And kung meron naman reason, yung kaya walang jeep na masakyan, hello, believe it or not, may tansya, may oras po yung mga jeep. May mga times na nalilate lang sila. For instance, kapag ka-holiday. Na-experience ko to nung December 26 saka nung January 2. Talagang konti yung mga namamasada. Kasi alam nila na konti lang yung mga pasahero. Pero hindi to everyday, Nakwento ko na din yata sa'yo, no? Nung araw ng Pasko yon. Oo, nauna ako sa isang venue. Oo. Nauna na ako sa venue ng dinner namin ng family. Tapos, yung mga pamilya ko, wala pa sila. Wala silang masakyan. So, ako yung nag-adjust. Dahil di sila nakapunta, bumalik ako kung nasan sila. Ay, gano'n. Oo. Nag-adjust ka talaga. Ako yung nag-adjust. Minsan talaga pangit yung adjust ka ng adjust. No? Oo, dapat, iba din naman yung dapat yung nag-a-adjust. Oo. Sige, ano pa? Dapat parang parehas lang. Okay, Hindi naman dapat ganun. No? Okay, sige. Anyway, ano ba yun? Nalungkot na naman. So, ano yung advice na may iwan mo doon? Ano ba? Ay, siguro dapat ready ka. Tsaka maging pasensyoso ka na lang. Oo, kasi holiday season yun eh. Alam naman natin na maraming tao. So, ayun nga. That's it for our Brights and number 7. Isang dahilan kung bakit nalilate si Juan, nasiraan ng sasakyan, / naplatan ng gulong, / may aksidente sa daan, / walang masakyan na jeep or tricycle. Alam natin yan, no? Oo, ako yung tricycle, aminado ako doon. Kaya ngayon, may service na ako. Diba? Tricycle lang din. Ay, mga friend. Ayan. So, dyan po nagtatapos ang unang parte ng ating paglilista. Patuloy lamang po kayo sa pakikinig dahil marami pang sorpresa ang aming ihahandog sa inyo. When we come back, we will list down another 4 things na kadalasang rason ng mga Pinoy kapag nalilate sila. Magbabalik po kami.
Welcome back to Brighton, the countdown program of the Archdiocesan radio station, Bright FM 91.9. Maraming salamat po sa pagtutok pa rin dito sa Brighton. This is DJ Sherwin. This is DJ Sarah na maganda lang. Of course, ang kanta po ni Way McDonald ang ipinagtugtog. Parang kinover niya yung kanta ni Michael Bublé na Feeling Good. Oh, Feeling Good. Yes. Okay. Isa yan daw sa mga pampabrighten ng araw natin. Para maging, para ma-start natin yung araw natin brightly. Ayan. So, sabi ni Ate Maan, pasimple daw yung mga hugot natin, DJ Sherwin. At sabi niya, siya daw nasa office pa at related siya sa late. Ayan. So, late uuwi. Late uuwi. Hindi late pumasok, kundi late na uuwi. So, Sherwin? Yes! Tara na't ilista na natin ang 4 pa sa ating listahan. Top 6 to 3 na nakakatawang rason kung bakit laging late si Juan or nalilate si Juan. Okay, sige. Let's have our Brighton number 6. May emergency sa bahay. Ano yan, Sherwin? Ayan Ika nga nila, huwag mong gawing rason ng katulad nito. Baka kasi magkakatotoo. Di ba? Kaya huwag mong papatayin yung nanay mo. Huwag mong papatayin yung lola mo, no? Isang rason mo lang para late ka. Namatayan po kami. Grabe naman. Huwag naman yung mga ganyang bagay. Nakakaano naman yan. Sige, ano yan? Ano pa? Mga halimbawa daw ng mga emergency sa bahay. Pero we're not saying na nakakatawa to. Pero meron naman kasi mga totoo na nandito, di ba? That's right, sure. Itinakbo sa ospital si mama, si papa, si lolo o si lola na wag naman sana. Yes. May lagnat ang isang miyembro ng pamilya at wala itong kasama sa bahay kung di ikaw. Pwede rin yun. Pwede rin yun. Oo. Lalo na kung yung kasama mo is pamangkin mo or pinsan mo eh. Sa amin pwede kasi. Sige, ano pa? Tinulungan si mama sa ospital o klinik para magpa-check up. Nagawa mo na rin ba yun? Oo, sa lola ko naman. Actually, sa lola ko, yung biglaang nahilo. Pero nag-aaral ka pa siguro. Oo. At saka, pasalamat ako nun kasi nung nag-aaral tayo. Yung schedule natin, medyo nasa 12 o'clock. Flexible diba? siya. Oo, tama. Nag-away ang mga magulang mo at kailangan mo silang parang awatin muna. No? Stop! In the name of love, mga gano'n. Sige, ano pa? Siyempre, ikaw, anong unahin mo, di ba? Ang mga pangulang mo, di ba? Mamaya, nagsampalan na pala. Hindi mo inawa, di ba? Baka binugbog na pala ni daddy. Ito, nagkasagutan kayo ni mama or ni papa. Pero ako, I find it, kasi na, halimbawa, may lakad ka, tapos nagkasagutan. Di ba, ang usually, mas mauna ka pang aalis nun eh, kasi nagkasagutan kayo sa bahay. Sa akin, sa kwarto. Baka naman umiyak ka muna sa kwarto mo. Oo. Tapos namamaga yung mata mo. Tama. Ay, oo, totoo yan. Oo. Saan ka ba umiiyak? Sa highway? Hindi. Yung nanonood ako ng mga, yung mga novela. Okay, oo. Tapos Miracle Cell Number 7. Oh, yun. Tapos magang-maga yung mata ko. Tapos, syempre, papasok ka, magang-maga yung eyes mo, diba? Wala lang. Bakit? So, pinahingan mo muna. Oo. Kailangan mo muna ng yellow, ganyan sa mata. O, sige, ano pa? Dumating yung kamag-anak nyo na 10 years nang hindi nakikita. Ay, wow! So, darating siya sa panahon ng weekday? Pwede ba darating? Pwede namang weekends, no? Oo, ano ba yan? Yung mga rason na yan, medyo nakakaloka, no? Totoo ba yung mga yan? Sina Kuya Versky Basco kaya, sabi niya sa Good Morning Brighton. Good morning sa kanila. Oo, nasa Saudi Riyadh sila. Sa Riyadh, Saudi Arabia. Morning yata doon, no, yung oras. Musta na daw, DJ Sherwin? Ay, so ikaw lang ang kinumusta niya. Maraming salamat. Okay lang ako, Kuya Berong. Siyempre, parang binanggit na naman yung Brighton, so kasama ko na doon, no? Anyway, Sherwin, si Tita Shirley, nag-message siya sa akin. Sabi niya, confidently beautiful with the brain. Ay, wow! So, ano ba to, Tita Shirley? Hindi siya kasunod nung maganda lang. Ano siya? Confidently... Meron ka ng iba, panibagong taglines para sa sarili mo. Oo, confidently beautiful with the brain. Oo, pahingi naman po ako ng tagline para mayroon naman ako masabi. Comment din daw po kayo. Ay, hindi! Ano? Hindi ko nasabi sa'yo, Sherwin. Hindi pa kita nako-congratulate. Para? Para sa successful mong concert last Saturday. Yes. So, bigyan mo naman kami kahit konting line lang.
ganun pa tayo dito? Siyempre, pero sige, after na lang ng after ng mga discussions natin. So, sige, mamaya. para you have the time to prepare and para hindi mo naman sabihin na masyado ako nag-ambush. Kahit na nasabi ko naman to last time. Huwag po kayong masyado mag-expect, no? Ay, hindi. Nag-solo po siya baka sa kanyang patayin yung radyo, no? Hindi yan, Sherwin. So, ayun na. Sabi ni Kuya Berang, okay sa'yo din. Beautiful, DJ Sara. Oh my God. Little things. Ang dami mo ng tagline, no? Oo. May maganda lang, may beautiful, may confidently beautiful with the brain. Pero, wala kang puso. Walang habag pala. O, Sherwin, balik na tayo dun sa isang rason. Yun may emergency sa bahay. Oo, may emergency sa bahay daw. Siguro pag ganito, inform mo na lang agad. Lalo na kung may urgent na kailangan gawin. Kasi baka naman hintay, baka sinabi mo na I'll be there at exactly 11. Siguro yung check-up hanggang ganito lang. So, umasa yung tao na darating ka ng ganong oras. Ang instance, hindi pala matutuloy. So, syempre, kumbaga abala din yun sa trabaho. Tama. Kumbaga, dapat maaga mo lang masabi. Yes. We understand that it is emergency, pero the moment na ganun yung gagawin, alam mo na yung gagawin mo, dapat sabihin mo na. Mamaya sa after we listed down, no, yung mga top 10, magbibigay tayo ng tips, no? Kung paano yung proper na pagpapaalam kung malilate ka man sa work or sa school. Relate dyan si Kuya Franz, isa ding Filipino on time. Hi Kuya Franz, nakikinig sila sa atin sa isang car company. Wow. Yes. And hello din kay John Nicole Buenafe. Hello po, pabati naman po sa mga nagtithesis. Nakikinig po kami ngayon, pabati kay Aliona and Bon Lauren Laos Ferrer. Ayan, hindi naman siya buo. Hello. Kumpletong-kumpleto yung pangalan ni Bon, no? Oo, and hello daw sa atin. Good luck po sa thesis nyo. Napagdaanan din namin yan, no? Ayan, nakakamiss yan actually, pagtapos. Totoo yan. Pagtapos lang, oo. Pagtapos pag ginagawa nyo, huwag nyo nang intindihin pag ginagawa. Hello, Dr. Melanie and Dr. Emmanuel Bagtas. Huwag nyo nang alalahanin, no? Nakakamiss yung mga panahon na ganyan. Shout out din kay Ate Abigail Mercado na nag-hello sa atin dito sa Brighton via Facebook Live. Ang daming nagkikigreet. So, move on na tayo sa... Move on din pag may time. Naman, ano natin to advocacy. Move on pag may time. So, let's now have our... Brighton number 5. Masama ang pakiramdam. Ito, mabenta to. Mabenta yan sa bestseller yan. Nagiging sakitin yung mga gustong malate Oo, lalo na pag Friday daw. Ay sa atin hindi kasi may Brighton ng Friday. Dapat hindi pwedeng magkasakit tuwing Friday. Yes, lagnat, sipon, ubo, headache, LBM. Iilan lamang ang mga ito sa mga sakit na nararamdaman mo tuwing tamad kang magtrabaho. Ate, kuya, bawas-bawasan ang pagiging sakitin. Baka sa mo'y butas ang sapitin. May mga kumpanya kasi na kapag late ka, nade-deduct, no? Yung sweldo mo. Lalo na kapag absent ka. Kaya iwas-iwasan din, no? Yung pagiging sakitin and yung pagiging sakit-sakitan. Oo. Kasi baka magbilang anghel yung sinabi mo at mangyari sa'yo yun, di ba? Mamaya magkasakit ka, pero wag naman. Wag naman, sana. Pero may mga times kasi na mayroon tayong masama yung pakiramdam eh. Yung baka sakaling napagod ka, halimbawa, yung mga OT, ganyan. OT. Yeah. Hindi ko alam yung lyrics. Anyways, so yun nga, ang tendency kapag lalo na sa panahon natin ngayon, di ba, malamig yung simoy ng hangin. Tapos biglang iinit. So, may mga times na nahihilo ka, masakit yung lalamunan mo, sinisipon ka, inuubo ka. Ngayon, no? Masakit na yung lalamunan natin. Kanina pa tayo dumadaldal dito, no? Oo, pero... Nakailang balita na tayo sa Bright Light News. Ako nakatatlong show ata ako ngayong araw na to. Pangalo to. Kotang-kota. Pero hindi live yung isa. So, ayun pero na. dahil para sa kapakanan ng mga Brighteners natin, tinutuloy-tuloy pa rin natin. Naman, at saka ang sarap-sarap ng makita at marinig na nag-enjoy sila sa Brighton. Tama. Pero para maiwasan ang mga ganyang masama ang pakiramdam at para ang energy ninyo ay parang energy pa rin namin ngayon ni DJ Sherwin, meron kami mga tips kung paano maging healthy sa loob ng opisina. Kasi madalas ito yung mga... Cause, dyan nagmumula yung sakit, oo. Ito, number 1, iwasan ang masyadong pagkain ng junk food. Better to eat fruits if you're hungry. Ayan. And nabasa ko na magandang kainin ang prutas during breakfast. Kapag breakfast. So, LM, try mo to. Tapos, drink adequate amount of water, 8 to 10 glasses a day. O kaya naman yung prutas nga na merong source ng tubig kagaya ng apple, oranges, grapes, and watermelon. Ito isa din sa take a walk.
pwedeng papunta ng office or sa terminal. You can also do this during lunch break. Oo, wag lang sa labas. Kasi kung sa labas ka maglalakad, sasakit yung tiyan mo, mainit. Oo, kung malaki-laki naman yung office ninyo, di ba? Ay, Edi maglakad-lakad ka. Tapos yung kanta mo, ikot-ikot lang, ikot-ikot lang, ikot-ikot. Oo, di ba? Nakapag-walk ka nga, nahilo ka naman. Parang ganon. Oo, parang yung relasyon nyo, ikot-ikot lang. May hugot again. So, ito pa, eat healthy lunch. Ano ba yung healthy na lunch? Siguro May yung- fish, may vegetables. May gulay. Oo. Depende sa kailangan kasi ng katawan yun, Tama, di ba? tama. Kasi minsan merong mga, at depende sa trabaho. Oo. Kasi merong mga trabaho na kailangan mo ng lakas talaga yung energy Exactly. source talaga. So, depende yun sa'yo. Basta wag lang yung sobra. Ito yung madalas hindi nasusunod. Ay, oo. Yung pagiging sit straight while working. Ay, eto nga, hindi ako nakasit up straight Nakagilid Ako na nakabukot ako Di ngayon. ba? Kasi we find it kasi mahirap Mas comfortable. Oo. kapag kasi naka-straight tayo, yung tendency parang hindi ka gumagalaw, tapos Tama. mangangawit ka, di ba? Tama, oo. Ako yung kapag kumakanta sa stage or nag-host, ako yung magalaw talaga. Di ko na alam kung napansin mo yun during college days, pero magalaw ako. So, move here. Hindi ako move- mapakali sa isang posisyon lang. Ay, ako naman, yung position ko, it's either yung isang pa ako naka-rest siya. Mhm. So, parang hindi ako ngawit. So, Okay, para okay. ako naka-post ng pagilid. Pero hindi rin siya straight. Oo. Pero dapat i-practice daw natin to. Yung sit straight while working. Okay. Tama. Umpisahan And natin today. isa ding trivia Mhm. sa layo ng sa distance ng computer sa mata. Mhm. Parang sukatin mo daw yung wrist mo, no, yung kamay. Mhm. Kamay ba yung tawag dito? Oo, kamay. Oh, kamay, yun, kamay. Yan, like this, sa mga nagpe-Facebook Live. And Oo. then, dapat ganyan kalayo Oo. yung sarili mo sa monitor. Screen ng computer. Okay. Oo. Kasi ang tendency nga, pag malapit ka masyado, sa mata naman, di ba? Tama. Masakit sa mata. At kapag ka may something ka sa mata, so you have to have salamin. Mhm. O yung palang hassle na yun Oo. kapag nagkaganon ka, di ba? Kung hindi mo nakikita yung font, lakihin mo daw yung font ng computer mo. So, dapat, parang sa panonood lang din ng TV, di ba? Tama, oo. Hindi ka dapat malapit sa TV. Mhm. Bata pa lang tayo. Sinasabi na yan sa atin ng mga magulang natin. Tama. Katulad namin ngayon, hindi masyadong nakafocus yung mukha namin sa FB Live. Oo. Kasi Kasi baka pag, yung mukha ko, anong tawag, sapaw sa Pag lumapit kami, lalabas ako dyan sa Facebook Live. Mukha lang ni Sarah yung sasakop dyan. Ang sama-sama ni DJ Sherwin. O, Wala isa naman pa akong sa- kasalanan. Ito, ano ito? Take a Oo, vacation. na gusto natin gawin pero minsan imposible. Kasi walang budget. Hindi, bakit? Bakasyon sa bahay. Pwede naman. Kung pag-iipunan, posible. Oo, parang ikaw, galing ka ng Hangking. O, diba? Take a vacation daw. Siyempre, gaya nga ng sinasabi natin dito, ang tawag doon, hindi lang man dapat laging sahod first, Oo. dapat health first, Mm. sarili mo pa din. Oo. Dapat minsan, kaya ka nga nagtatrabaho kasi you want to enjoy life also. Mm. Hindi lang most of the time, pero you have the privilege para i-enjoy ang buhay. Tama. Pahinga-pahinga din pag may time. Hindi pwede yung sinasagad mo yung katawan mo. Ikaw din, magkakasakit ka, papangit ka, tatanda yung mukha mo. Bye-bye, love life. And then next, always wash your hands and put a sanitizer on your desk. Kung walang sanitizer, sige, pwede ng alcohol. I remember sa nung unang sahod natin dito, I bought a big sanitizer na nagtagal ng 4 months yata. Oo, kasi nakikigamit din kami. Di ba tagal na yun? Ikaw naman, matagal na yun. Okay. Akala ko naman may Oo. Naalala ko si Sarah noon pag lalapit sa table. Mhm. Shady ng sanitizer. Sherwin, wag mong i-booking para sa ako. Di naman. Meron ka naman ding i-share sa akin, di ba? Coffee. Yes. Oo. And some kind of mumurahing chocolates lang. Oo, yung pagpasok mo ng office sa table, merong agad chocolates. Galing kay Sarah. Kay Sarah yun. Parang no-brainer na yun, no? Parang understood na yun na kay Sarah galing. So kapag kami nakita daw silang chocolate sa taas ng table nila, automatic sa akin, hindi nila alam, meron mga nagbibigay ng chocolate na may brand, tapos sabi nila sa akin galing, pero hindi naman. Anyway, Sherwin, ayun nga. Huwag natin gawing laging dahilan yung masama ang pakiramdam. Kasi baka hindi naman true, sinasabi natin totoo, di ba? Tama, oo. Baka lalong sumakit yung pakiramdam natin. Saka baka ganun. maghingi ng medical certificate yung ano nyo. Wala Lalo kang na pag, maipakita. pag sa eskwelahan, di ba? Naghihingi talaga ng medical certificate. Tama. Mas okay na yung okay tayo kaysa masakit ang pakiramdam or masama ang pakiramdam. Let's now move on to our Brighton number 4. Ito, kadalasan din to, no? Napuyat at tinaagang nakagising. Mhm. Daig mo pa ang isang guro sa pagpupuyat.
Wala ka naman sigurong lesson plan na dapat tapusin, mga test paper na dapat checkan, o mga score na dapat mong i-record. Paniguradong hindi naman home base ang trabaho mo na buong magdamag ay tatapusin mo. Ano-ano pa ba ang mga dahilan kung bakit tayo napuyat at hindi maagang nakagising? Aminin mo na, tinapos mo lang ang paborito mong series o pelikula. Oo, lalo yung mga na-Korean novela. O sige, ano pa? Ano pa? Aminin mo na, hindi mo pinalagpas ang finale episode ng paborito mong teleserye. Oo. Aminin mo na, magdamagan kayong gising sa group chat. Naku! Hello, Bright FM team! Hanggang anong oras pa tayo? Ay, hindi naman umaabot ng late. Oo, hindi naman umabot ng late. Sige, ano pa? Mga 2 AM lang, hindi joke lang. Aminin mo na, ini-imagine mong ikinakasal ka sa crush mo. Naku, girl, gising. Oo, wake up din. Ano pa? gising ka nga pero yung diwa mo hindi naman gising. Oo. Oo. Oo, gets mo ba? Sige, bibila kita ng kaping matapang. Yung kaya kang gisingin sa realidad. Sa katotohanan, oo. Sige, ano pa? Aminin mo na, nakapag-inuman ka lang. Ay, ayan. Yung party, yeah. Sige, ano pa? Aminin mo na, ito ginagawa ko to. Ay, ako din. Malakas ang internet tuwing madaling araw, kaya sinusulit mo. Oo. Diyan pa lang naglo-load yung mga sa Tama, IG, yung mga pwedeng YouTube, diba? Stories, ganon. Pero ako, Sherwin, meron kang nakalimutan dun eh. Ano? Meron ba akong kailangang aminin? Oo, aminin mo na kung bakit ka napuyat at hindi maagang nagising dahil napuyat ka. Kakaisip sa taong nang iwan sa'yo. Kakaisip kung kumusta na ba siya. Pag-aalala sa mga alaala niyong dalawa. Oo nga pala. Hindi na pala. Remind lang kita, hindi tayo. Kaya wag kang umasta na tayo. Oo, Sherwin. Oo na. Oo. Minsan naman, merong umasta ka na tayo. Parang hindi ko nararamdaman yung pag-iibig mo. Ay, oo. Sabi nga dun sa pinapanood namin ni Shane, ang lamig mo parang yelo. Oh, di ba? O kaya naman, napuyat ka, kaka-imagine sa mga relationship goals ninyo. Meron kasing ganyan eh. Sabi nga nila, kung gusto mo daw, yung mga taong gising daw ng 3 a.m., yun daw yung mga taong sobrang saya or sobrang lungkot. So, ayun. Ako more on sobrang saya. Lalo na kapag may nilook forward ka sa susunod na araw, hindi ka makatulog, no? Okay. Ako naman minsan, kaya ako napupuyat dahil may kausap ako. Yung gano'n, yung nag-e-enjoy ka masyado sa kwentuhan tapos hindi mo na pipigil dahil alam mo naman ako, madaldal talaga. Hindi ka ba napapagod sa ano natin? Hindi naman Friday yun. Siguro mga Thursday gano'n, yung hindi masyadong pagod sa pagsasalita. Pero may mga times naman na aga-aga kong matulog. At may kulang pa pala dito. Aminin mo na masarap lang talagang matulog. Lalo na ngayon. Enero. Sobrang lamig. Ang hirap gumising ng 5 a.m. Ikaw sa part mo. No? Sa part ko. Kasi pumapasok ako ng 6. So, it's hard for me. So, yun. Napuyat at hindi maagang nagising na late. Kaya minsan may gigising na, no? Sa puso mong tulog. Ay, may ganun ba? So, we wake up na siya. Ano ba yun? Na-late lang ng pagising yan pero gigising din yan soon. Ano ba yung mga tips natin kung paano magkaroon ng good sleep? Mag-stick daw tayo sa isang sleeping schedule. Kung 9 p.m. araw-araw, gawin mong habit yung 9 p.m. Okay. Kasi yung body clock mo yung mismong mag-a-adjust. Pay attention to what you eat and drink. Huwag mo daw pakakain ng late night. Kasi hindi ka makakatulog. At saka huwag kang magkape ng gabi. Tsaka nakakataba daw yung pagpuyat kasi nagugutom ka. Oo, totoo yun. Create a bedtime ritual. Ano kaya? Yan, ritual. Ganun ba? Pero mag-pray ka muna, diba? Okay. O kaya magbasa ng libro. Oo, depende sa trip mo. Get comfortable. Alisin yung mga abubot sa kama mo. Or kung sa sahig ka lang. Grabe naman. Joke lang. Ako kasi sa sahig lang eh. Totoo? Joke lang. Ano ba yan? Lagi na lang ganyan. Lagi na lang joke. Kailan ka ba magsiseryoso? Sa akin mo ba sinasabi yan? O may gusto kong pagsabihan ng ganyan? Sa iyo na din. Sige, ano pa? Limit daytime naps. Hindi man tayo natutulog, no? Oo, hindi pwede sa atin yan kasi nagtatrabaho tayo. Ano pa? Baka makick-out tayo, do. Include physical activity in your daily routine. So, kagaya nung sinabi kanina, yung maglalakad. Pwede yun, di ba? Pwede yun, oo. Manage stress. How to manage stress. I don't know, too. Oh my God, let's research about that. And then let's make it a topic here in Bright Sin. Tama. Okay? Know when to contact. Kasama to? Know when to contact your doctor. Sa'yo research yun eh.
ko nabasa to. Oh, no. Hindi, syempre, kasi may mga times na baka may insomnia ka na pala. Oo. Hindi mo alam. Or baka may Alzheimer's disease ka na kailangan mo na palang gumising. Hindi mo, nakalimutan mo lang. Grabe. Wala ka naman sa Finland, no, na ilang months, walang araw, no? Oo. So, dapat... Nasa Pilipinas ka. Ayun. So, let's now move on to our... Move on din. Pag may time at maraming time. So, let's now have our... Brightsen number 3. Nakalimutan mag-alarm sa cellphone. Nakalimutan? Kung hindi kasi talaga mahalaga sa'yo, madali lang talaga yung makalimutan. Grabe, Maan, relate ka sa mga yan. Alam ko yan. Pansinin mo na kasi, di ba? Oo. Napulunan ako doon. Buti na lang daw at uso ang cellphone. Kasi kapag walang cellphone, ano ang dahilan mo? Wala kang alarm clock? Pero madalas kasi ito din yung isang dahilan kaya late ang isang empleyado. Totoo to. Minsan nangyayari itong nakalimutan mag-alarm ng cellphone. Hindi siya actually nakalimutan mag-alarm. Medyo inaantok ka lang nung nag-set ka ng alarm. Kasi sa akin ang nangyayari, kapag nagsiset ako ng alarm ng halimbawa 5 a.m., minsan hindi ko napapansin 5 p.m. pala siya. Hindi pala siya a.m. Okay. So, hindi talaga siya tutunog. Pangalawa doon, it's either 5 a.m. pero yung orasan ko sa cellphone, it's already 11 a.m. Yung ganyan. So, hindi siya tugma. And another thing, nakalimutan mong i-unplug yung headset mo. Alright, oo. So, Shane, alam ko, relate ka dyan. So, kapag ka ganun, syempre hindi tutunog yung alarm. Diba? So, mga tips para mas maging effective ang alarm sa cellphone kung nag-a-alarm. Not just one, but have 2 alarm clocks. Ito daw. Yung isa malapit sa'yo, parang gawin mo siyang warm up. Huwag mong pakalakas yung tono para banayad lang. Yung isa naman, malayo sa'yo at maingay. Para gising ka ng todo. Para gising ka ng todo. Kasi may mga times naman na pag sobrang lakas ng alarm clock mo, yung tendency is bigla ka na lang babangon. Yung para maglalakad ka, uy, anong nangyayari? Nasaan ako? Yung gano'n. Pwedeng ilagay mo sa saan ba pwede? Siguro kung meron kang desk sa malayo sa'yo, pwedeng doon mo ilagay. Para matempt ka talaga natatayo para patayin siya. Okay? Pwede rin na always think of a positive and exciting thing na mangyayari for that day. Motivation, kumbaga. Yung What if kung wala? Ay, maghanap ka. Halimbawa, isipin mo na lang, ay, makikita ko si Crush today. Oh my God, so excited to go to work. Like, oh my God. Ganon. Oh, payday ngayon. Oh my gosh. Oh my God, may live kami ng Brightsen. Oh, diba? Dahil sa payday, hindi ka na umuwi ng bahay. Hinintay mo na lang dito sa opisina. Payday. And of course, sleep well. Oh, yun yung talagang way. Oo. And then, never snooze dahil naninira ka lang ng oras. Bibitinin lang nito ang tulog mo and it will cause you headache. Tama yun. And wake up the same time every day for it regulates your sleeping patterns accordingly. At itong nakalimutan mag-alarm na sa cellphone, ang ano ko naman dito is once kasi talaga na importante sa'yo yung event na pupuntahan mo, regardless of what time it is, hindi mo talaga makakaligtaan yun eh. Parang ako kasi, may mga, alam mo yung nung pallium, imposition ng pallium, of pallium. Di ba ang aga nating call time natin? Call time maaga. Pero ako nun, malayo pa yung pinanggalingan. Pero kinakabahan ako kasi late akong natulog. Pero maaga yung ako dapat bumangon. Pero dahil siguro kakaisip ko na, ay, kailangan kong gumising ng maaga bukas, ganyan. So parang yung mind ko, siya mismo yung gumising sa akin ng ganong oras. So parang sinasabi ko na once na mahalaga kasi talaga sa'yo yung event na pupuntahan mo, kung pwede nga hindi ka na makatulog pag ganon, di ba? Di ba sa may mga tao na nakakalimutan mag-alarm o hindi naririnig yung alarm, meron namang tao na nagigising before the phone alarms. Oo. Si LM daw, ganyan. Ay, ganyan ba? Parang wala pa man yung oras, nagigising na siya. So, ibig sabihin parang siya, proud na proud siya pag ganon dahil naunahan niya yung alarm. And siguro kahit sino naman, once na naunahan natin yung alarm, parang ang sarap sa feeling na ganon. Tama. Okay, so, Sherwin. Tapos na yung pangalawang listahan natin. Oo. At sa aming pagbabalik, magbibigay ng sample si DJ Sherwin. Paano ba yung kinanta niya noong kanilang concert noong Sabado? Pero bago yan, Sherwin, i-greet muna natin yung mga nakikinig sa atin. Hi kay Kuya Makisig. Welcome back sa Brightsen. Ayan. And sa mga nag-share ng ating Facebook Live, maraming salamat po.
And kay Ma'am Lisa Fabiliar ng OCD, nakita ko siyang nag-like ng ating video. So, hi Ma'am Lisa, we miss you here. And kay Darwin, hello. DJ Sarah and DJ Sherwin, pabati naman ng mga classmates kong nag-thesis. Tiwala lang. Yes, kayang-kaya nyo yan, of course. Diba? And gusto ko lang din pasalamatan si Sir Ivan Liwanag for sharing our page at umaani ito ng likes. Maraming salamat, Sir Ivan. So, binabati ko rin si Dre Sarmiento sa paglalike ng video, kay Tita Lot Macanas, and kay Julie Ann Cortez. Yan, maraming salamat po. Anyway, Sherwin, sa ating pagbabalik, ang dalawang natitirang items sa ating listahan ay amin nang ibabahagi, pati na rin ang sample ni DJ Sherwin. Patuloy lamang po sa paglalike ng ating official Facebook page. At sana kapag mamaya pag narinig nyo yung boses ko, huwag kayong mag-tune off. Hindi yan. So again, ang aming Facebook page, it's www.facebook.com/BRIGHT10919. Magbabalik pa po ang Brighton. Ito pa rin po ang Brighton, the countdown of information for you, for everyone. This is DJ Sherwin. Kasama nyo pa rin ang paganda ng paganda every Friday. Pero maganda lang pa rin. DJ Sarah. Ang kanta po nga na ipagdugtog over the radio is entitled Brighter Than the Sun by Colby. So, Sherwin, bago tayo mag-move on sa natitirang dalawang items sa ating listahan for today, let's say our thank you para sa mga mababait na ito na walang sawang sumusuporta sa atin dito. So, Brighton would like to thank the following: Mr. Edward and Lilet Chua, GC's Bake Shop and Erlinda's Bake Shop located at San Fernando, Pampanga, Marcelina Quizon, Barangay Captain Tumang of San Jose, Joday Bakery, Mrs. Agnes Tumang, Mr. and Mrs. Alex Ko, Meng and Angie Basilio, Miss Virgie Kunanan. Maraming salamat po. Thank you so much. And also, bago tayo mag-proceed sa ating top 2 and top 1. Seryoso ba kayo dyan? Yes, of course. Dahil hindi namin napanood yung mismong event. May video ako dito, pwedeng paano na lang sa mic? Hindi pwede. Siyempre, dapat live. May echo. My God, no. You know what, Sherwin? Here on Brighton, we are very much proud of you for being a concert king or a concert DJ or whatsoever. Balita ko nga, ikaw na yung nag-voice over. Ikaw pa yung kumanta, tapos nag-solo ka pa, di ba? So, ano pang gusto mong gawin, Sherwin? Sige nga. Gusto nga ako na lang mag-conduct, di ba? Oo. Why not? Who knows? Mali mo in the near future, ikaw yung conductor, tapos ako yung singer. Oh my God. Pero stress araw-araw yung aabutan ko, Grabe siya. Anong tiwala. Sherwin, wag mo na akong dali na. Huwag na, niya ako. Wow, pabebe. Pabebe, no? Ano ka, Sherwin, 2017 na, wag ka ng pabebe. Sige. Okay, game na. Seryoso kayo dyan? Ladies and gentlemen, here on stage, hindi wala pa sa stage. Here in a booth ng Bright FM 91.9. Pero ibang version to, Ay, bakit? Mahirap ikanta yung mismong version na medyo classical. Okay, sige ba. Brighton proudly presents DJ Sherwin. Okay, game. I will find my way. I can go the distance. I'll be there someday. If I can be strong, I know every mile will be worth my while. I would go most anywhere to find where I belong. Grabe! Ang galing! So, si DJ Sarah, ayaw niyang pakinggan yung sa kanya. Ano kasi yung kanta mo sa... Alin? Yung bang Alone ba yun? Ba't ang taas naman nun? Hindi, yung na lang, yung... Ano bang maganda? Pasensya na po, medyo kinabahan lang ako Grabe. So, what more pa kung yung mismong concert na, yung napakinggan natin? Sana nga, sayang kasi si Sarah may ticket, hindi niya ako pinanood Kasi busy ako that time. Busy siya. May ibang pinuntahan. Nagsimba ako. Wag kang ayun na. Wag na nating halungkatin pa kung anong ginawa ko nung Saturday. Let's now move on to our Brighton number 2. 2. Salamat po sa pakikinig ng aking mini concert. Ang galing.
may nakalimutang dalhin at binalikan pa. Ayan, minsan kasi Sherwin may mga bagay na hindi na dapat balikan pa kasi mas masasaktan lang tayo pareho. Saan nga ba? Sa Baguio. Sa Baguio. Sa Sagada, no? Oo. Sige. Karamihan sa mga empleyadong pumapasok ng office hours, yan yung 8 to 5, 9 to 6, no? Nakakauwi ng bahay ng alas 7 o alas 7:30 ng gabi. At papasok naman ng alas 8 o alas 9 ng umaga. Ito yung tanong sa, how come di mo pa naaayos yung gamit mo na kailangan dalhin sa Gabi maraming pala. oras na ikaw ay nasa bahay? Totoo yun. Hindi ready. Ako ginagawa ko na yan ngayon kasi nga maaga akong pumapasok. So gabi pa lang, nakalagay na doon yung mga importante. Lalo na sa atin, wala naman tayo masyadong dinadala talaga except for, yun nga, yung wallet, ganyan. Yung cellphone hindi talaga kasi iniiwan pa yan eh. Charger, ganyan. Yung planner. Wow. Planner? Feeling busy. Pakapi ka man ang paano daw? Pakape. Pakapi ka naman dyan Feeling sa... secretary. Ayun. So, kung ano yung mga importanteng bagay na dapat mo nang gamitin kinabukasan, dapat all set na para pag kinabukasan, hindi ka na nagpapanik na, oh my God, nasan yung ganyan ko? Yung ganito, di ba? Ito nga, gabi pa lang gumawa ka na ng listahan ng mga dadalhing gamit. Pagkatapos, ilagay sila sa isang bag o lalagyan. Kung nakalimutan kung saan nilagay ang isang bagay, alalahanin ito o magtanong kung saan mo o kung saan makikita. Ilista mo rin ang to-do list. Pagkuha sa mga gamit na ito kinabukasan. Yes. Tapos, i-double check ang mga ito kung may kulang pa at kung wala na, didalhin na. Oo. So, para lang hindi na rin tayo, kasi ang tendency nito, lalo na kung malayo yung biyahe mo, tas may nakalimutan kang dalhin, ang layo ng babalikan mo, tas ang gastos pa nun kasi yung pamasahe mo pabalik at papunta pa yun. Diba? Tama. So, dapat, kumbaga, presence of mind din ang kailangan, Sherwin. So, that's it for our Brighton number 2. Let's now have our Brighton number 1. Ito na si... Sorry, maaga yung pasok ko doon. Anyways, ito na siguro yung pinakamabenta, pinaka-usual, Pinakalaganap dito. Kumbaga, kung merong sa gamot, merong generic. Ito na siguro yung generic talaga. Anyways, Sherwin, ano kaya ito? Alam na nating lahat ito. It's traffic! Ayan. Sabi nga, ito na nga yung gasgas to the max, to the highest level na dahilan kung bakit ka late. Ito nga, sinasabi, meron times na ganito eh. Traffic talaga, pero hindi to everyday. Tama. Merong mga times na kaya lang nata-traffic kasi merong ginagawang daan. May na-aksidente. Yun, pero sana wag naman. O kaya naman, wala, may cause of may parada. Siguro, dumating ako, ganyan. Tapos na-traffic, diba? So, kaya may inililibing, diba? Ay, oo, pwede rin yun. Kasi, or may something fiesta, prosesyon, ganyan. So, hindi naman to everyday. At, ang mga tips natin na para dumating pa rin tayo sa oras kahit na traffic, syempre dapat alamin mo muna kung ilan ba talaga yung oras na gugugulin mo sa travel mo. Kumbaga travel time. Like for instance sa amin, usually it's around 1.5 na oras. So kailangan, kung dapat nandito ako ng 7, dapat mga around 5:45, ganyan, 5:30, dapat umaalis na ako. Kasi may mga oras din kasi yung mga jeep eh. So sakto ka kapag naabutan mo na ito yung maagang pumapasada. So pwede na yun, hindi ka malilate. Pero kung instance na dumating ka, for instance yung jeep dumarating sa kanto namin ng 6:15 or 6:10, dumating ka mga 6:13. So nakaalis na siya. Yung susunod nun, nasa may 6:25 pa. So malilate ka na ng konti. Lalo na sa mga lugar na malalayo sa 1 in a million lang. Yung chance, diba? Oo. So, kung para naman hindi ka malate, yung ginagawa ng mga ibang nagtatrabaho sa amin is that sumasakay naman sila ng air-conditioned na bus. Yun nga lang, medyo mahal. So, better kung nalilate kayo, syempre, agahan nyo na yung pag-alis. Kasi kung meron kang extra time, medyo magagawa mo pa kasi yung paraan eh. Nung parang, makakapag-adjust pa ako. Malalaman mo kung magbabas ka pa ba or mag-jeep, diba? Meron ding ibang mga tips, no, para makarating tayo sa oras. Kahit na traffic. So, ayun, Sherwin. Meron tayong mga, ito, mag-download ng traffic app, yung Waze. Oo,
Waze. Narinig ko to at meron nang gumagamit. At I heard, credible siya. Credible, yeah, it's credible. Sinasabi nila talaga na kung nalilate ka. Kung ilang minutes pa yung gugugulin mo para makarating dito. Parang na-anticipate nila kung may traffic talaga or wala. Exactly. Ang galing, no? For Metro Manila commuters naman, yung mga kapampangan, kabalen natin na nagtatrabaho sa Manila, meron tayong available na MMDA Traffic Navigator. Pwede ito sa iOS and sa Android. Or, mag-login po sa Twitter and i-check ang accounts ng MMDA at ng Traffic PH. Ayan. At kung may app na, always check road traffic situation before leaving home. Kung hindi kaaya-aya ang daloy ng trapiko, find alternative route. Pwede rin na i-check ang traffic situation once na gumising ka na para matansya ang oras ng iyong gugugulin gaya nga ng nabanggit ko sa biyahe. And of course, kapag nasa traffic ka always prepare a book or a magazine. O kaya naman, i-tune in nyo lang dito sa Bright FM 91.9. Tama! And send a message to your boss immediately. Hi ma'am, good morning. I'm sorry, I'll be late today. Yes, so, saan ka na ba? Kakagising lang po. Wag na, siguro ibabato yung cellphone. O kaya naman, play games, music, or read book. And just have fun. Just have fun. And for me, take a selfie and then upload it to IG. Yes, para ma-inform din yung ibang netizens regarding the situation ng traffic sa lugar mo. Ayan, Sherwin. So, ayan ang mga nakakatawa na minsan or madalas totoo, di ba? Kayo na ang bahalang humusga kung ito'y kapani-paniwala o hindi. Pero kung ang boss ninyo ay madaling magpaniwala, ay... Aba, wala. Siya ang talo. Oo. At kung magaling ka namang magpapaniwala, ay, ang galing mo naman best actor, te. Galing. Sa aspetong yun, siya yung talo, pero sa internal, ikaw yung talo. Ikaw yung talo kasi hindi ka marunong maging disiplina. Tsaka hindi ka honest. Oo. And professionals, they are honest dapat. And they are, yun nga, another way ng pagiging professional, yung pagiging on time. Diba, Sherwin? So, sabi nga sa mga tips natin for giving excuses when you're going to be late, ito nga, let your boss know ASAP, di ba? As soon as possible para makagawa siya ng, solution sa mga naiwan mong trabaho. Be honest. Mostly. Don't overshare. Make excuses simple. Yun nga, yung sinasabi ko, hindi yung tipo na Okay malilate naman, o yung tipong, ay paglabas, ay nalate ako ng gising kasi nagka-emergency kagabi. Tapos paglabas ko, nalate din yung service ko. Tapos wala akong masakyan na jeep. Tapos pagdating ko sa intersection, may ano pa. O diba, parang masyado naman. Kasi pag ganun daw nagmumukhang hindi totoo. Talaga, kapag patong-patong na yung istorya mo, diba? And lastly, be thoughtful about when you skip work. Ayan. Sabihin mo yung co-employee mo na, uy, Sarah, pwedeng pakigawa muna to. Oo. Kasi malilate ako sa work, ganyan. And syempre, always give thanks, no? Marami namang paraan sa pagbibigay ng thank you. Lalo na sa ating, sa tao na nagpahiram ng cellphone sa atin ngayon. LM, maraming salamat, LM the Handsome Ikpara. Hopefully till next week and till sa mga susunod na weekend. Maraming salamat sa natitira nating viewer. Sino kaya siya? Maraming salamat po. I-recap muna natin ang ating top 10 na mga rason na nakakatawa pero minsan totoo naman na rason tuwing nalilate si Juan. Number 10, we have may dinaanan lang. Number 9, may baha daw sa kanila o kaya malakas ang ulan. Bakit kaya nalilate si Juan? For Bright sa number 8, hindi ka agad nakaligo dahil walang tubig o isa lang ang banyo sa bahay. Isa ding rason ang nasiraan ng sasakyan, / napalatan ng gulong, / nagka-aksidente, / walang masakyan na jeep o tricycle. Pwede rin namang isang dahilan kung bakit nalilate si Juan, may emergency sa bahay. Number 5, dyan ang masama ang pakiramdam. Numbers 4, napuyat at hindi maagang nakagising. Number 3, nakalimutan mag-alarm sa cellphone. Number 2, may nakalimutang dalhin at binalikan pa. Number 1, ano pa nga ba? Traffic! At i-hi ko lang din yung mga kaibigan ko na laging late dahil daw traffic. Hello! Kilala nyo na kung sino kayo. Hello! Ayun, Sherwin. So, nakakatuwa tong episode natin na to. No? Medyo light. Medyo nakarelate tayo na hindi naman masyado. Oo. Medyo nakarelate na hindi masyado. Ako siguro, meron akong isang laging reason kung bakit yung walang trike. Kasi totoo yun. Lalo na nung time na yung pasok natin nasa 12 o'clock. Wala talagang dumadaan na trike sa amin ng ganong oras. Pero you can have alternative naman. Like,
mag-aabang ako at exactly 10:30. Pero yung pasok is 12 o'clock. Tapos maglalakad pa ako dun sa, nakita nyo yung sa amin, di ba? Mula sa amin to the boundary. Oo, Tapos para kang nagbagyo. Yun nga. So parang naglalakad ko, sabi ko, ma-feature sana ako sa maalaala mo kaya. ulirang estudyante awardee pala. Yung nilalakad yung init-init, tapos nakakorpo ka pa, di ba? So yan, ako naman sa 10 to, madalas kong kasalanan yung hindi pagising. Nang maaga. Oo, yung hindi pag-alarm ng cellphone. Ayun, sure. Isa din naman isa lang yung banyo namin sa bahay. Kasi pareho din yung pasok namin ng mga kapatid ko. So, nagkakaproblema talaga sa paggamit ng banyo. So, Sherwin, before di tayo matapos, syempre, greet din natin si Among Pep, si Among Jean, si Among Bong Feliciano, and Among Joel. Hello po. Hello, binabati din natin si Tita Rowena Laksamana. Yes, hi Wengi, we miss you, and kay Ima Helen. Diba? Oy, nag-like din ng Santa Maria Archive, Minalin sa ating video. Hi, kila Kuya Nomer, Kuya Vic, Kuya Jack, Kuya Makisig, kay Pit, kay Ens, and of course, kay Dr. Melanie Briones. Sabi niya, nakakatuwa nga ang episode nyo ngayon. Oh, Ma'am Mel, we miss you. Thank you so much po. And binabati ko din si Tita Mirna Guzman, si Ronan Archie Lemson. Ayan. So maraming salamat po. Sana kahit papano sa isang oras at 1.5 oras na kwentuhan natin, sana napaganda namin ang inyong hapon for today. At sana sa susunod na Biyernes, wag nyo pa rin po kaming kalimutan. Tama. So Sherwin, 1.5 oras nga ang ating napag-usapan. Ginugol. Gustuhin man po namin makapiling pa kayo ng mas matagal bukod sa masakit sa ulo ang kanina pa nagsasalita, kailangan na po talaga naming magpaalam. Sa susunod na Biyernes, panibagong regalo na naman ang aming ihahandog po sa inyo. Anything and everything under the sun, iyan ang ating pag-uusapan. Dito lang yan sa Bright FM 91.9. Brighton, the countdown of information for everyone. Once again, ako pa rin ang hindi maganda, pero maganda lang, DJ Sarah. This has been your DJ na voice-over talent pa, na singer pa. Nabigyan nyo daw po ng title para may magamit na rin siya. DJ Sher.